Ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig, at ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Ikalabing-isang kabanata ng Lukas. Katuruan tungkol sa pananalangin. Minsan, nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso." Sinabi pa rin niya sa kanila, "Ipalagay nating isang hating gabi. Isa sa inyong nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, 'Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano.' Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigang dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong amang nasa langit na nagbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya." Si Jesus at si Beelzebul. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Nang makapagsalita ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus. Subalit, sinabi naman ng ilan sa mga naroon, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. May mga nagnanais na siya'y subukin kaya't patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban ang mga mamamayan ay babagsak. At alinmang sambahayang sila-sila ang naglalaban ay mawawasak. Kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan namang nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos, at ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay na dala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit, kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ito ang mga inagaw na ari-arian. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Ang pagbabalik ng masamang espiritu. Kapag lumabas sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Sa pagbabalik niya ay madadat na niyang malinis at maayos ang bahay, kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong mas masasama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon.
ang tunay na pinagpala. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumisigaw mula sa karamihan. Pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Hinahanapan si Jesus ng palatandaan. Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit. Subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas. Kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga-Nineveh, gayon din naman ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit ang naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Solomon. Sa araw ng paghukom, sasaksi ang mga taga-Nineveh laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Pakinggan ninyo lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon, ang ilaw ng katawan. Walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang iyon, o kaya ilagay sa ilalim ng banga. Inilalagay ang ilaw sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Ang iyong mata ang ilaw ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buong mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Kaya't mag-ingat ka, baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Kung nasa liwanag ang buong mong katawan at walang bahaging nasa dilim, magliliwanag itong parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo. Tinuligsa ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo. Pagkatapos magsalita, si Jesus ay inaanyayahan ng isang Pariseo upang kumain sa bahay niya. Nagpaunlak si Jesus at dumulog sa hapag. Nagulat ang Pariseo nang makita niyang si Jesus ay hindi muna naghugas ng kamay bago kumain. Sinabi sa kanya ng Panginoon, kayong mga Pariseo, hinuhusgahan ninyo ang labas ng baso at ng pinggan. Ngunit, ang loob ninyo ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang lumika ng nasa labas, ang siya ring lumika ng nasa loob? Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga baso at pinggan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Kahabag-habag kayong mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ang 10 bahagi ng herbabuena, ruda at iba pang halamang panimpla sa pagkain. Ngunit, kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Dapat lamang na gawin ninyo ito. Ngunit, hindi dapat kaligtaan ang mas mahalagang bagay. Kahabag-habag kayong mga Pariseo. Mahihilig kayo sa mga upuang pandangal sa mga sinagoga at ibig ninyong pagpugayan kayo sa mga palengke. Kahabag-habag kayo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda, kaya't nalalakaran ng mga tao nang hindi nila namamalayan. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, Guro, sa sinabi ninyong iyan, pati kami kinukutya ninyo. Sinagot naman siya ni Jesus, kahabag-habag din kayo mga dalubhasa sa kautusan. Pinagpapasan ninyo ng mabibigat na dalahin ang mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw ninyong igalaw upang matulungan sila. Kahabag-habag kayo. Ipinagpapatayo pa ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinatay ng inyong mga ninuno. Sa gayon, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa ng inyong mga ninuno, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingan ng mga ito. Dahil dito ay sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ang ilan ay papatayin nila at ang iba namay uusigin. Sa gayon, pananagutan ng salinlahing ito ang pagpaslang sa lahat ng mga propetang pinaslang mula nang likhain ang daigdig. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng dakong banal. Oo, sinasabi ko sa inyo, mananagot ang salinlahing ito. Kahabag-habag kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinagkakait ninyo ang susi ng kaalaman.
Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibang nais pumasok. At umalis si Jesus doon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo at pinagtatatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa pamamagitan ng kanyang pananalita.